Nagsisimula ang ating kwento noong ika-13 siglo, isang madilim na panahon kung kailan ang mundo ay sinalanta ng isang nakamamatay na sakit na tinatawag bilang Black Death. Ang lahat ng pamilya ay nalipol ngunit ang salot na ito ay hindi isang natural na sakuna, dahil ito ay pinakawalan ng mangkukulam na reyna na naghahanap ng paghihiganti para sa lahat ng nawala sa kanya. Kaya naman isang grupo ng matatapang na kabalyero ang nagtakda sa isang mapanganib na misyon upang pigilan siya, ngunit isa-isa silang bumagsak sa labanan. Napakalakas ng kanyang itim na mahika na sa huli ay isang kabalyero lang ang nakaligtas, at sa kanyang husay at tapang ay natalo niya ang reyna ngunit bago ito namatay ay isinumpa niya siya. Tinusok nito ng isang punyal ang kanyang puso at sinumpa siya ng buhay na walang hanggan, kaya naging immortal si Calder at isinumpa na mabubuhay magpakailanman at lalaban sa mga halimaw na ipinanganak ng kadiliman. Lumipas ang mga siglo at nagbago ang mundo, ngayon ay nasa makabagong panahon na tayo. Makikita natin si Calder na sakay ng isang lumilipad na eroplano nang biglang nagkaroon ng isang marahas na bagyo. Ngunit ito ay hindi lamang masamang panahon dahil naramdaman kaagad ni Calder na may kinalaman ang mahika. Habang sinusuri niya ang eroplano, napansin niya ang isang dalaga na kakaiba ang ikinikilos dahil may hawak itong kapirasong bakal at isang baso ng tubig. Mahinahon na umupo si Calder sa tabi niya, at agad itong kinabahan dahil alam nito na siya ang maalamat na hunter ng mangkukulam na kinatatakutan ng bawat masasamang mangkukulam. Natatakot na ibinigay nito sa kanya ang isang maliit na pouch, at sa loob ay may 3 kumikinang na bato. Sinuri ni Calder ang mga ito at ipinahayag na mga weatherstone nito, makapangyarihang mahiwagang relic na maaaring manipulahin ang kalangitan. Ang bagyo sa labas ay dulot ng mga batong ito na pinagsasama-sama, kaya maingat na pinaghiwa-hiwalay ni Calder ang mga bato. Habang ginagawa niya ito ay humuhupa ang bagyo, naglaho ang mga ulap at bumalik ang payapang kalangitan dahil nawala na ang mahika. Pagdating niya sa New York ay sinalubong siya ng kanyang kaibigan na isang pari na kilala bilang ang ika-36 na Dolan. Sa loob ng mahigit 800 taon, tinulungan ng mga Dolan si Calder sa kanyang mga misyon. Bahagi sila ng isang sinaunang lihim na utos na tinatawag na Order of the Axe and the Cross. Ang kanilang misyon ay mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng mga mangkukulam at mga tao. Ang mga mangkukulam ay pinahihintulutang mamuhay ng malaya hanggat hindi sila nananakit ng sinuman, ngunit ngayon ay sinabi ng ika-36 na Dolan kay Calder na magre-retiro na siya. Matapos ang 25 taon na paninindigan sa kanyang tabi, pagkatapos ng mga taon ng tapat na paglilingkod, sa wakas ay pinili na ng ika-36 na Dolan ang ika-37 Dolan na papalit sa misyon. Upang bigyan galang ang kanyang dedikasyon, binigyan siya ni Calder ng isang pambihira at mahalagang panulat bilang tanda ng pamamaalam. Kalaunan ng gabing yun, ang ika-36 na Dolan ay nakaupo kasama ng bagong Dolan na tinatalakay ang hinaharap, at nang lumabas ang bagong Dolan ay makikita natin na may isang hindi kilalang nilalang ang nakatingin sa kanilang lokasyon mula sa dilim. Kinabukasan ay isang nakakagulat na balita ang natuklasan ni Calder. Ang kanyang ika-36 na Dolan na matagal na niyang kaibigan ay natagpuang patay sa kanyang tahanan. Si Calder ay dumalo kaagad sa libing na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang pinagkakatiwalaang kasama. Sa panahon ng seremonya, opisyal nang nanumpa ang ika-37 Dolan na naging ganap na miyembro ng Order of the Axe and the Cross. Hindi na nag-aksaya ng oras, sinimulan nila ni Calder ang unang misyon ng magkasama upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng misteryosong pagkamatay ng ika-36 na Dolan. Nagtungo ang dalawa sa tahanan ng yumaong pari at masusing sinuri ang opisina. Noong una ay walang palatandaan ng mahika ngunit nang malapit na silang umalis ay may napansin si Calder na kakaiba. Nagkalat ang mga insekto sa sahig, kahit na ang lahat ng mga bintana at pinto ay nakasara kaya may isang bagay na hindi tama. Pagtingin nila sa malapit ay nakita ni Calder ang mga bakas ng sinaunang itim na mahika. Nakahanap pa siya ng isang pambihirang halaman na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Sa oras na yun ay pumasok sa kanyang isip ang katotohanan, ang pagkamatay ng ika-36 na Dolan ay hindi isang aksidente. Siya ay pinatay at marahil ay pinahirapan pa dahil sa isang bagay na alam nito. Napagtanto din ni Calder na nawawala ang pambihirang panulat na niregalo niya. Ngayon ay napunta ang kanyang hinala sa ika-37 Dolan, siya ang huling taong nakakita sa ika-36 na Dolan bago ito mamatay. Hinawakan ni Calder ang kanyang kamay at napansin ang malalalim na marka ng sugat sa kanyang palad. Ipinaliwanag ng ika-37 Dolan na noong siya ay 5 taong gulang pa lamang ang kanyang buong pamilya ay napatay sa isang kakilakilabot na apoy na ginawa ng mga mangkukulam. Iniligtas siya ni Calder noong gabing yon, kaya mula noon ay nanumpa siyang magiging isang Dolan at iaalay ang kanyang buhay sa pagtulong kay Calder na lumaban sa itim na mahika.
Nang maglaon ay tumungo sila sa isang maliit na restaurant na lihim na pinapatakbo sa ilalim ng pangangasiwa ng isang bulag na mangkukulam na nagngangalang Max. Gumagamit siya ng mababang antas ng mahika para makaakit ng mga customer. Ipinakita sa kanya ni Calder ang pambihirang halaman, at dahil sa malakas na pangamoy ay agad itong nakilala ni Max at nagsimula siyang ibahagi ang kanyang nalalaman. Sa oras na iyon ay naramdaman ni Calder na masyadong mapanganib ang misyon na ito, kaya pinabalik niya ang ika-37 na Dolan at ipinagpatuloy ang pagsisiyasat ng mag-isa. Ang sumunod na eksena ay nagsimula sa isang batang lalaki na sinusundan ng isang bakas ng candy na nasa sahig, na nagdala sa kanya sa isang nakatago na lugar kung saan misteryosong nakasabit sa puno ang mga candy. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Calder at binasag ang ilusyon, isa pala itong mahiwagang bitag na idinisenyo upang akitin ang mga bata. Pagkatapos ay tumungo siya sa isang abandonadong gusali kung saan nakita niya ang isang batang babae na nanginginig sa takot. Ngunit habang papalapit si Calder ay bigla itong nagbagong anyo bilang isang lalaki na nagngangalang Alec at siya ay inatake. Isang matinding laban ang sumiklab ngunit nadaig siya ni Calder. Kinwestiyon niya si Alec tungkol sa pagkamatay ng ika-36 na Dolan ngunit tumanggi itong magsalita. Gayunpaman nang makita ni Calder ang pambihirang panulat na nagmula sa kanya na nasa isang istante na puno ng alikabok ay nagsimulang lumabas ang katotohanan. Dinala ni Calder si Alec sa konseho ng mangkukulam, ngunit walang anumang naging tunay na pagsisiyasat dahil agad nila siyang hinatulan kaya parang may mali. Pinaghihinalaan ni Calder na hindi kumilos si Alec ng mag-isa. Kaya sinabi ng isang miyembro ng konseho na nagngangalang Glazer na ipinakita sa kanya ng mga tarot card ang kapalaran ni Alec at iginiit na siya ang nag-iisang salarin. Gayunpaman ay hindi kumbinsido si Calder lalo na at si Alec ay nagtataglay ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng pagbabago ng anyo na isang itim na mahika na hindi pa muling nakikita sa loob ng mahigit na 800 taon. Nang si Alec ay ipinadala sa bilangguan ng mangkukulam ay napansin ni Calder ang isang bagay na lubhang nakakagambala. Gumagapang sa balikat ni Glazer ang kakaibang insektong nakita ni Calder sa opisina ng ika-36 na Dolan. Ngayon ay sigurado na siyang may mas malaking nangyayari, kaya naman nagmamadali siyang pumunta sa punerarya at binuksan ang kabaong ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Doon ay gumawa siya ng isang maliit na pagsusuri at natuklasan ang katotohanan na ang ika-36 na Dolan ay hindi talaga patay. Siya ay nakakulong lang sa loob ng isang malakas na itim na mahika, at kung hindi sila kikilos ng mabilis, ang ika-36 na Dolan ay tunay na mamamatay. Sinuri ni Calder ang katawan ng mas malapitan at napansin niyang may maliit na hiwa sa daliri ni Dolan. Nagmamadali siyang bumalik sa opisina ng ika-36 na Dolan at binasa ang kanyang journal. Sa loob ay nakita niya ang ilang mga salita na minarkahan ng dugo na posibleng isang bakas na naiwan sa kanyang mga huling sandali. Ngunit nahihirapan si Calder na alamin ang kanilang kahulugan. Kaya naman tumungo siya sa isang espesyal na bar na kilala sa paggawa ng mga mahiwagang potion at umaasang babalik ang kanyang memorya. Ang bar ay pinamamahalaan ni Chloe na isang taong maaaring makatulong sa kanya, ngunit nang humingi siya ng memory potion ay tumanggi si Chloe noong una dahil hindi ito mahilig tumulong sa mga hunter ng mangkukulam. Ngunit nang magbanta si Calder na ipapasara ang kanyang negosyo ay atubili itong pumayag at nagsimula ng umepekto ang potion. Si Calder ay ibinalik sa isang malinaw na alaala na eksaktong sandali kung saan natalo niya ang mangkukulam na reyna, ngunit bago niya maalala ang anumang bagay na mahalaga ay isang hindi inaasahang pag-atake ang nangyari. Isang lalaking nagngangalang Tore ang pumasok at nagturok ng kakaibang likido sa leeg ni Calder na lubhang nagpahina sa kanya, at kahit tulala pa rin siya dahil sa memory potion ay pilit siyang lumaban. Napagtanto ni Tore na kung ganap na maibabalik ni Calder ang kanyang memorya, ang katotohanan ay mabubunyag kaya't sinunog niya ang lahat ng mahiwagang halaman ni Chloe upang pigilan siya sa paggawa ng isa pang potion. Sa oras na mawala siya ay tapos na ang pinsala, si Chloe naman na galit ay sinubukan na gisingin si Calder ngunit huli na ang lahat dahil nakatakas na si Tore. Kinaumagahan ay natagpuan ni Chloe ang sarili sa tahanan ni Calder na nagsasaliksik tungkol kay Tore. Humingi ng paumanhin si Calder para sa kaguluhan at nag-alok sa kanya ng kasunduan. Kung tutulong siyang maibalik ang kanyang mga alaala, poprotektahan siya nito anuman ang mangyari. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan ay pumayag din si Chloe. Ipinaliwanag niya na para makagawa ng bagong memory potion ay kakailanganin nila ng isang pambihirang halaman na pagmamay-ari lamang ng ilang tao. Ang isa sa kanila ay ang dati niyang partner na si Miranda kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng oras sina Calder at Chloe at agad na binisita si Miranda, ngunit sa kanilang pagdating ay naramdaman ni Chloe na parang may kakaiba. Ang mga halaman na sinadya nila ay nawawala at parang may hindi tama sa lugar. Pagpasok ni Chloe sa bahay ay nakita niya ang walang buhay na katawan ni Miranda. Sa oras na yun ay tumunog ang cellphone niya,
ang nasa kabilang linya ay si Torre na walang emosyon at mahinahon na inamin ang kanyang pagpatay. Pagkatapos ay nakilala ni Calder at Chloe ang isang mangkukulam na nagngangalang Helena. Noong una ay parang normal ang lahat dahil kusang ibinigay nito sa kanila ang pambihirang halaman na kailangan nila, ngunit mabilis na naramdaman ni Chloe na may mali dito. Bago siya makakilos ay gumawa na ng ilusyon si Helena na nagdala kay Calder sa kanyang nakaraan. Natagpuan ng ating bida ang kanyang sarili sa isang mapayapang alaala, namumuhay ng maligaya kasama ang kanyang asawa at anak na babae na pareho pang nabubuhay. Napagtanto ni Chloe na isa itong bitag kaya ginamit niya ang kanyang mahika para pumasok sa isip ni Calder at sinubukan siyang ibalik sa realidad. Samantala, sinubukan ng mga tauhan ni Helena na hulihin si Calder ngunit agad siyang nakawala sa ilusyon at pinabagsak sila. Matapos matalo ang kanyang mga tauhan ay umamin si Helena na nagtatrabaho siya kay Torre at ipinagtapat ang lahat kay Calder. Pagkatapos ng engkwentro ay natuklasan ni Calder ang isang bagay na nakakagulat tungkol kay Chloe. Siya ay isang dreamwalker na isang pambihirang uri ng mangkukulam na maaaring pumasok sa mga iniisip at panaginip ng mga tao. Ang kanyang kakayahan ay maaaring ang tanging paraan upang mabuksan ang kanyang mga nawalang alaala. Sa oras din na yun ay hiniling niya kay Chloe na pumasok sa kanyang isipan at alamin ang katotohanan, ngunit bago tumulong ang babae ay nagbabala siya kay Calder na ito ay lubhang mapanganib. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pumasok siya sa isip ni Calder at natuklasan ng isang nakabaon na alaala na isang nakagigimbal na katotohanan. Hindi lang si Calder ang kabalyero na nakaligtas dahil may iba pa, at ang ilan sa kanila ay nabubuhay pa kabilang na ang pinakaunang Dolan na totoong nakatagpo sa puso ng reynang mangkukulam. Ngunit nang wawasaki na niya ito ay may nakita siyang nakakatakot, ang puso ay misteryosong nauugnay sa buhay ni Calder dahil kung mawawasak ito ay mamamatay din si Calder. Ang unang Dolan at ang Order of the Axe and the Cross ay gumawa ng isang mabigat na desisyon, itinago nila ang puso at hindi inihayag ang lokasyon nito kahit kay Calder pa mismo. Ngayon habang lumalabas ang katotohanan ay hinarap ni Calder ang ika-37 na Dolan at humingi ng mga sagot. Ang ika-37 na Dolan ay umamin na inutos na itago ang sekretong ito para protektahan ang buhay niya. Magkasama nilang sinimulan ang pagkonekta sa mga palatandaan, at ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan ng si Calder at ang ika-37 na Dolan ay dumating sa isang nakakatakot na conclusion, ang pinakalayunin ni Torre ay buhayin ang mangkukulam na reyna. Samantala, nakahanap si Calder ng isang sinaunang mapa na nagmamarka sa eksaktong lugar kung saan siya pinatay 800 taon na ang nakakaraan. Dahil determinado siyang pigilan ito, naghanda siyang pumunta doon ng mag-isa at iniwan si Chloe pati na ang ika-37 na Dolan. Sa ibang lugar ay nahuli ni Torre ang bulag na mangkukulam na si Max at itinali ito sa isang puno, pagkatapos ay dinala niya doon ang puso ng reyna at ibinaon ito sa lupa sa ilalim ni Max. Nang dumampi ang puso sa lupa, ang mga itim na ugat ay bumulusok palabas ng lupa na mabilis na kumalat at kinain ang katawan ni Max na parang pataba. Sa wakas ay dumating si Calder sa sinaunang lugar at hinarap si Torre kaya sumiklab ang isang matinding labanan. Natalo siya ni Calder ngunit huli na ang lahat dahil kumpleto na ang ritual. Ang reyna ay ganap ng nabuhay at sa sandaling mahawakan niya si Calder ay natanggal ang kanyang immortalidad. Naghanda si Calder upang gumanti ngunit nawala ito bago pa siya makakilos. Ngayon ay malubha ang kanyang pinsala dahil hindi na siya immortal na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa mismong sandaling yun dahil sa pagkamatay ni Torre, ang sumpa sa ika-36 na Dolan ay naputol at sa wakas ay muli siyang nagising. Ang dalawa ay muling nagkasama at nagsimulang magplano ng kanilang susunod na hakbang, nalaman nila na ang reyna ay naghahanda sa pagpapakawala ng isang bagong salot. Plano niyang gamitin ang enerhiya ng mga nakakulong na mangkukulam upang buhayin ang mga sinaunang insektong salot. Samantala, si Calder ay naghanda para sa darating na labanan, kinuha niya ang parehong espada na ginamit niya para talunin ang reyna ilang siglo na ang nakakaraan. Dinala ni Calder ang ilang makapangyarihang bato, mga artifact na kayang kontrolin ang lagay ng panahon sa tulong ni Chloe at ng ika-37 na Dolan. Tumungo siya sa kulungan ng mangkukulam kung saan isinasakatuparan ng reyna ang kanyang huling plano. Pagdating nila doon ay nakakita sila ng nakakakilabot na eksena, patay na ang lahat ng mga bantay. Sa loob ay ginagamit ng mangkukulam na reyna ang mga nakakulong na mangkukulam bilang mga mahiwagang baterya na nagpapalakas sa isang nakamamatay na bagong salot. Agad na kumilos si Calder at pinalaya si Elliot na mahalagang bahagi ng ritual sa pamamagitan ng pag-utos kay Chloe na pumasok sa walang malay na isip ni Elliot at putulin ang koneksyon ng isip nito sa reyna na nagpatigil sa ritual kahit na pansamantala lamang. Sinimulan ni Chloe ang proseso habang ipinagtatanggol siya ng ika-37 na Dolan.
Samantala hinarap ni Calder ang halimaw na bantay ng bilangguan na sinusubukang makuhang muli si Alec, ngunit buong lakas na lumaban si Calder at sa wakas ay pinunit ang puso ng halimaw na pumatay dito ng tuluyan. Matagumpay na nakapasok si Chloe sa isip ni Alec na naging sanhi ng pisikal na pagbagsak nito kaya ang ritual ay nasira. Ilang sandali pa ay muling hinarap ni Calder ang reyna at nagsimula ang isang mahabang labanan. Doon ay pinatunayan ni Calder na hindi niya kahinaan ang pagiging isang tao dahil ito ang kanyang pinakamalaking lakas. Ngunit nang siya ay tila magtatagumpay na, ang lahat ay nagbago dahil lumilitaw na ang ika-37 na Dolan ay hawak si Chloe bilang hostage. Pagkatapos ay lumabas ang nakakagulat na katotohanan, gusto niyang gumanti. Ilang taon na ang nakalilipas ay hindi sinasadya na napatay ni Calder ang kanyang mga magulang. Nag-alab ng malalim ang kanyang puot kaya binaril niya si Calder ng maraming beses dahilan para mawalan siya ng malay at nasa bingit na ng kamatayan. Ang reyna ay nagmadaling pumunta kay Chloe, ginamit niya ang itim na mahika para iugnay ang kanyang isip sa lahat ng nakakulong na mangkukulam na nagpapagana sa huling sumpa. Sa itaas ng New York, nagsimulang mabuo ang napakalaking itim na kawan ng mga insektong salot. Samantala ang ika-37 na Dolan ay umupo sa harap ng reyna at nagmakaawa para sa mahiwagang kapangyarihan. Ngunit agad siya nitong ipinagkanulo at pinatay siya ng walang salita. Pagbalik kay Calder ay nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa kanyang asawa at anak na hinihimok siyang bumangon at lumaban. Dahil sa kanilang alaala ay nagising siya na mas malakas kaysa dati, pinadaan niya ang kidlat sa Weatherstone na pinagsama ang enerhiya sa kanyang sandata. Pagkatapos ay diretso niyang ibinato ang may kidlat na sandata sa mangkukulam na reyna, sinilaban siya nito hanggang sa siya ay naging abo. Ang isinumpang enerhiya ay bumalik kay Calder at nang malapit na niyang tapusin ang sarili niyang buhay, pinigilan siya ni Chloe na ipinapaalala na ang mundong ito ay mayroon pa ring mas malalaking banta at hindi pa rito nagtatapos ang kanyang laban. Nagtatapos ang kwento sa isang tahimik na sandali sa pagitan ni Calder at ng ika-36 na Dolan na nagpasya na huwag ng magretiro. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!